Naparusahan si Moira sa loob ng kulungan araw-araw. Labis ang kanyang paghihirap mula sa mga kamay ng mga kasamahan ni Lutos. Pinaglalaroan lamang siya at ginagawang punching bag. Si Moira ay hindi mapalagay dahil sa likas na matapang siya at hindi na gusto ang inaapi. Ay lumalaban naman siya na naging dahilan kung bakit paparusahan siya ngayon nitong si Warden. Kaya ni Moira na maging mabait at maging sunod-sunuran na lang sa lahat ng gusto ng nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na kay Madam Lutos. Hindi rin niya matiis ang pananakit ng mga ito. At nang siya na nga ay matumba, may nakita nga siya sa ilalim ng lamesa at ito nga ay isang patalim, toothbrush na ginawang patalim. Dito nga ay sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Gusto niyang gumanti. Dito nga ay nakapalakit na nga siya ng ibang tao. Maging itong si Mildred ay muntikan na nga niyang sakalin hanggang sa dumating na nga itong si Warden. At pati siya ay nakatapat si Warden. Pinagpapalo silang lahat, pati itong si Moira. Sinabi ni Warden na hindi sila nagtatanda kaya naman paparusahan sila at alam na nila kung saan sila pupulutin. Bartolina. Sinabi ni Moira na wala siyang kasalanan. Sila itong gustong manakit at ginagawa nga siyang punching bag at ipinaglalaban lang niya ang kanyang sarili dahil ayaw nga siyang tigilan. Subalit nagalit si Warden. Hindi ba daw niya ginagamit ang kanyang utak? Nang lusot nga itong si Moira. Sinabi ni Madam Lutos na kailangan na daw magtanda ni Moira at kailangan ay Bartolina. Sinabi naman ni Warden na oo, iba Bartolina, ngunit kasama siya. Naggulat si Madam Lutos kung bakit siya nadamay. Samantalang sinabi naman ni Warden na alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa loob ng kulungan at walang makakaligtas sa kanyang mga parusa. Ang pinagsakluban nga ng langit itong si Moira, ikinulong sila sa madilim na kwarto. Katabi nga niya itong si Madam Lutos at ayaw pa siyang tigilan nito at pinag-aasar pa siya. Sinabihan siya nito na halaka Moira, andyan si Lolo Pepe. Pilit siyang inaasar at hindi nga siya tinitigilan. Parang mabaliw-baliw na nga itong si Moira sa loob ng kulungang iyon. Para matuda his level na nga ang nararamdaman ni Moira sa loob ng kulungan. Ganti sa mga ginagawa niya sa matanda. Habang ang kanyang anak ay kinakain na rin ng konsensya. Parang mabaliw-baliw na nga itong si Zoe. Nang umakyat nga ito sa rooftop ay bigla na lang nagsisisigaw. Nakokonsensya siya nang sabihin nga ni Dax na hindi siya ang may gawa, hindi siya ang nagtulak. Dahil narinig niya ito, di nga siya nakatiis at bigla siyang umalis. Hindi niya makaya ang katotohanan na siya ang may dahilan kung bakit nga nakoma ang kanyang lolo at hindi nga niya sinasadya subalit nangyari ang nangyari. Samantala, ito nga ang si Giselle ay kinausap nga ang kanyang papa upang ibalita ang magandang balita na itong si Moira ngayon ay nagbabayad na sa kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Araw-araw, pinaparanas ni Giselle ang pagdudusa ni Moira. Kaya naman natitiyak niyang magiging masaya na ang kanyang papa. Pinaparinig pa niya kay Lolo Pepe ang video kung saan maririnig doong sumisigaw at humihiyaw nga itong si Moira sa sobrang sakit at nagdurusa niya sa kanyang papa na sa wakas ay mababawasan ang galit niya dahil nakapaghiganti na siya rito. Talang si Zoe ay galit na galit naman dito sa kanyang tita Giselle. Sinabi niya rito kung bakit niya yung ginagawa sa kanyang ina. Ang sabi naman ni Giselle na pinaparanas lang niya kung ano ang deserve na dapat sa kanya dahil sa malaki ang atraso niya sa kanyang ama at nararapat lang na pagbayaran ni Moira.